Tumataas din daw ang kumpiyansa ng mga Pilipino na gumastos. Base po yan sa isang pag-aaral. Sa buong Southeast Asia, tayo raw ang pinaka-optimistic o positibong consumers. Magandang senyales daw ito ayon sa ilang ekonomista. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ang pag-unlad nga sa ekonomiya ang isa raw sa mga dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa o consumer confidence ng ilang mga Pilipino at ayon yan sa isang pag-aaral. Narito ang ulat. Halos isang dekada na nagtitinda ng palamig si Rose sa tapat ng kanyang bahay. Pero noong nakaraang taon, napagdesisyonan niyang i-expand ang kanyang negosyo. Nagtitinda na rin siya ngayon ng grocery items. Mas panatag daw siya ngayon na hindi malulugi ang naipon niyang puhunan para sa karagdagang mga paninda. Siyempre gusto ko rin na lumago yung negosyo ko. Tsaka makabili ako ng mga gusto ko. Mas okay ngayon kasi nag-expand ako. Tapos nadagdagan yung puhunan ko. Ayon sa international research firm na Nielsen, hindi raw nag-iisa si Rose sa kanyang optimism o magandang pananaw at kumpiyansa sa negosyo. Maraming Pilipino raw kasi ang mataas ang consumer confidence sa ekonomiya ngayon. Sa buong Southeast Asia, ang mga Pilipino raw ang most optimistic na mga consumer. Fourth quarter ng 2012, ang ating Global Consumer Confidence Index nasa 119. Pangalawa yan sa buong mundo, sunod lamang sa India. Ibig sabihin nito, palagay daw ang loob ng mga Pilipino sa ating ekonomiya na may magandang trabaho, lumalakas din ang loob na gumastos at nakakapagtabi ng ipon. Noon, mas mahirap yata ang mga tao in general. Ngayon, gumaganda ang buhay, nag-i-improve ang income. Ang mataas na optimism ng mga Pilipino, magandang indikasyon daw para sa bansa. Ilan daw sa mga dahilan sa likod nito ang pagdami ng infrastructure projects at pag-unlad ng mga industriya ng retail at manufacturing. Southeast Asia is doing well as a whole. So Thailand, Malaysia, Indonesia are all doing quite well. The economies that the consumer confidence is lagging are in the more developed economies, the US, economies in Europe that have obviously been hit a lot harder by the financial crisis. Pero ang pag-unlad ng ekonomiya, hindi raw kaagad mararamdaman, lalong-lalo na ng mga mahihirap nating kababayan. Mga 1, 2, or 3 years lang, talagang hindi yun maramdaman ng nasa yung mga poor members of the population. Yung magka-benefit kasi are those who are investing, the capitalists. Standard question has always been, is it sustainable? Jessica, patay nga sa pag-aaral ng Nielsen, saklaw nito yung 58 na mga bansa. Ito yung pinag-aralan nila at sa bilang na ito, 33 na bansa ang nagpakita ng pagbaba ng kanilang consumer confidence. Kaya magandang senyales daw ito para sa Pilipinas. Jessica? Okay, ang sabi ba nung ekonomistang nakausap mo, si Dr. Pernia, Bam, indicative ito ng economic progress, itong higher consumer confidence na tinatawag? Definitely, Jessica, isa itong magandang indicator. Ngayon, ang tanong daw, kung ito ba ay may pagpapatuloy. Dahil kung ang sinasabing progress sa economics, sa economy, mga numbers lamang at sa 1 or 3 years lang ito nangyayari, hindi pa raw ito masyadong mararamdaman. Kaya para mag-trickle down ito sa mga poor sectors natin, kailangan daw sustain ito. Ang patuloy, may momentum daw, Jessica. Okay, and we should not lose sight of the fact na ang talagang pinaka maganda pa ring measure kung gumaganda ang ekonomiya ay kung nadadagdagan ng investments and trabaho, di ba? Tama yun. Yung trabaho pa rin yung isa sa pinakamalaking magpapaganda ng takbo ng ekonomiya natin dahil sa pamamagitan nito, maaaring maabot yung mga nasa sector na D at E. Isa itong paraan sa kanila para maiangat nila yung kanilang standard of living. Jessica? Although, to be fair din, it looks like gumaganda naman yung iba't ibang mga economic figures na tinatawag. Maganda yung outlook ngayon. At hindi lang to para rito sa Pilipinas, maging daw sa Southeast Asia. Pero kung papansin niyo, kung maganda yung Southeast Asia, tapos yung Pilipinas yung tinatawag nilang most optimistic sa mga consumer nito. Kasi ang isa daw mapapansin globally yung US at yung Europe ay nasa gitna ng isang financial crisis. Hopefully, take advantage yung Southeast Asia, particular na yung Pilipinas, at ang malaking makakatulong daw dito yung mga investment din at syempre ang employment opportunities dito sa bansa. Okay, maraming salamat, Bam Alegre.